Ang lungsod ng Valenzuela, ang puso ng industriya sa Pilipinas, kung saan ang ugong ng makinarya at ambisyon ay tila walang tigil, ay nyanig isang araw ng isang hindi mapapatawad na krimen. Isang buhay ang kinitil sa paraang hindi kayang unawain ng matinong kaisipan, nakabaon sa ilalim ng huwad na moralidad ng isang sagradong ugnayan ng pamilya. Ang malupit at walang awang salarin ay buong-buong sinira ang mga bakas ng taong minsan niyang tinawag na ina, sa pamamagitan ng isang karumal-dumal na gawaing hindi masusukat. Ang sugat na ito ay hindi lamang pag-aari ng isang pamilya, kundi naging isang nakakapasong peklat na nagdulot ng dalamhati sa buong komunidad. Isang mapait na babala sa likod ng pintuang tila payapa. Anong demonyo ang naghihintay at maaari nga bang itago habang buhay ang krimen sa ilalim ng alikabok ng industriya at kasinungalingan? Ang nakakikilabot na tuklas. Lunes ng umaga, ang kapaligiran sa pabrika ng patuka sa hayop na pag-aari ni Madam Corazon Cora de los Reyes, isang maimpluwensyang babaeng negosyante sa industrial zone ng Valenzuela, ay abala pa rin gaya ng dati. Ang ugong ng mga gilingan ay regular na naririnig, at ang ihip ng hangin ay nagdadala ng pamilyar na amoy ng mais, darak, at iba pang butil na lumilikha ng isang pamilyar na simponya ng pagtatrabaho. Si Mang Lando, isang manggagawa na naglingkod sa pabrika mula pa nang itatag ito, ay matamlay na nagtutulak ng isang wheelbarrow na puno ng mga hilaw na materyales patungo sa embudo ng sentral na sistema ng gilingan. Matapos ang mahigit 20 taong pagtatrabaho, ang bawat tunog at amoy rito ay naging pamilyar na sa kanya na tila sarili niyang hininga. Ngunit ngayong umaga, mayroong hindi tama. Nang lumabas ang unang bunto ng mga natapos na patuka mula sa linya ng produksyon, isang kakaiba, matapang, at malansang amoy na hindi pangkaraniwan ang agad na sumalpok sa mga ilong ng mga manggagawang nakatayo sa malapit. Hindi ito ang karaniwang malansang amoy mula sa fish meal o karaniwang sangkap mula sa hayop. Ito ay amoy na nakakasuka, amoy ng pagkabulok, amoy ng kamatayan. Isang bagay na walang sinuman ang magnanais na maamoy sa ikalawang pagkakataon. May problema ba sa makina? Isang nakababatang manggagawa ang napakunot noo habang tinatakpan ang kanyang ilong. Si Mang Lando, taglay ang kanyang mayamang karanasan, ay napakunot din ang noo. Lumapit siya at kumuha ng isang dakot na patuka upang suriin ito. Ang kulay nito ay mas matingkad kaysa sa karaniwan at may mga kakaibang buo-buong kimpal na kulay madilim na pula. Sa mismong sandaling iyon, ang pangunahing sistema ng gilingan ay biglang naglabas ng isang nakakakilabot na tunog na tila may kinakayod at saka huminto. Ang motor nito ay umungol ng isang beses at tuluyang natahimik. Ang buong pabrika ay binalot ng isang hindi natural na katahimikan. Tanging ang balisang bulungan ng mga manggagawa ang natira. Nagbara ang makina, patayin ang main switch. Halikayo, suriin natin, sigaw ng kapatas ng produksyon. Si Mang Lando kasama ang 2 pang tao ay agad na gumamit ng mga espesyal na kagamitan upang buksan ang silid ng gilingan. Sa sandaling bahagyang mabuksan ang mabigat na pintong metal, ang amoy ng kamatayan mula sa loob ay biglang sumambulat palabas. Napakatapang nito kaya't ang 2 nakababatang manggagawa ay napaurong at nagsuka. Tanging si Mang Lando lamang ang naging mas matatag, pinigil ang kanyang hininga at itinutok ang flashlight sa loob. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, sa gitna ng mga malapot na kimpal ng hilaw na materyales na natira, ay may isang nakakagimbal na tanawin. Ilang punit ng telang sutla mula sa isang blusang may pamilyar na borda, eksakto sa madalas na suotin ni Madam Cora kapag bumibisita siya sa pabrika. Nakahalo sa loob nito ang mga hibla ng mahabang buhok, ilang maliliit na piraso ng puting buto, at isang matigas na bagay na kumikinang. Nanginginig na inilabas ito ni Mang Lando gamit ang isang pirasong bakal. Ito ay piraso mula sa isang pulseras na jade, ang uri na hindi kailanman hinuhubad ni Madam Cora. Tila tumigil sa paggana ang utak ng matandang lalaki ng ilang sandali. Siya ay napaurong. Ang kanyang mukha ay namutla na parang pinutlaan ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Madam Cora. Ito lamang ang 2 salitang nagawa niyang bigkasin bago siya napabagsak sa sahig. Ang buong katawan niya ay nanginig ng hindi mapigilan. Ang pagkalat ng usap-usapan. Ang balita tungkol sa dayuhang bagay sa loob ng gilingan ay kumalat ng mas mabilis pa sa bagyo sa loob ng industrial zone. Ang pabrika ay agad na nilagyan ng police line.
Bagaman wala pang opisyal na konklusyon, ang mga usap-usapan ay nagsimulang gumapang palabas, ibinubulong mula sa isang tao, patungo sa isa pa sa mga karinderya at sa maingay na palengke ng Malinta. Sa simula, inakala lamang ng mga tao na isa itong kalunos-lunos na aksidente sa trabaho. Baka may isang pabayang manggagawa na nahigop sa loob ng makina. Nakakaawa naman. Baka bagong empleyado na hindi pamilyar sa makina, kaya nangyari iyon, hinaing ng isang ginang na nagtitinda ng gulay sa palengke ng Malinta. Ngunit kinalaunan, mas maraming nakakakilabot na detalye ang nagsimulang lumabas. Sinasabi ng mga tao na hindi ito aksidente. Balita ko mula sa mga tao sa pabrika, walang natagpo ang buo, puro mga piraso na lang, bulong ng isang rider ng motorcycle taxi. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng takot. Ito ay pagpatay. May pinatay tapos ang bangkay ay iniligpit sa pamamagitan ng pagpasok sa makina. Napakahayop, sa panahon ngayon mayroon pa ring mga kriminal na parang mga mabangis na hayop. Ang mga tsismis ay naging mas malawakan at nakakakilabot. May mga nagsasabi na ang biktima ay isang karibal sa negosyo ni Madam Cora na ipinaligpit. Tapos ang bangkay ay itinapon sa pabrika bilang babala. Mayroon ding nagigiit na ito ay kaso ng selos kung saan ang biktima ay isang kabit. Walang sinuman, kahit sa pinakamasama nilang bangungot, ang nangahas mag-isip na ang mga nakakagimbal na pirasong iyon ay pagmamay-ari mismo ng may-ari ng pabrika. Ang makapangyarihan at iginagalang na babae sa buong Valenzuela. Ang buong lugar na karaniwang nakakakilala lamang sa ingay ng kaabalahan sa industriya ay biglang binalot ng atmosfera ng matinding takot at matinding pagkalito. Ang pagsisiyasat ng pulisya. Agad matapos matanggap ang ulat tungkol sa kasong may napakaseryosong katangian, idineploy agad ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng Valenzuela City Police Station ang kanilang pinakamahusay na investigative team na pinamumunuan mismo ni Police Colonel Phil Renato Rin Santos. Isang napakabeteranong investigador. Ang crime scene sa pabrika ng patuka sa hayop ay isinara ng buo. Ang proseso ng pangangalap ng ebidensya ay naging napakahirap at nakakakilabot. Kailangang maingat na salain ng mga forensic expert ang bawat bunto ng patuka, kolektahin ang bawat piraso ng buto, hibla ng buhok, at punit ng damit na natira sa loob ng dambuhalang gilingan. Ang amoy ng kamatayan ay napakatapang na kahit ang mga pinakamatitigas na pulis investigador ay napanginig. Batay sa mga paunang ebidensya, partikular ang piraso ng pulseras na jade at punit ng sutlang blusa, isang nakakagimbal ngunit pinakalohikal na teorya ang nabuo. Ang biktima ay malamang na si Madam Corazon de los Reyes, 58 taong gulang, ang nagmamay-ari ng imperyong ito ng negosyo. Ang utos para sa agarang beripikasyon ay inilabas. Nang dumating si Picol Santos at ang kanyang koponan sa marangyang tirahan ni Madam Cora sa isang eksklusibong subdibisyon ng La Mesa Heights, binalot na ng pagluluksa ang paligid. Ang kaisa-isa niyang anak na babae, si Katarina, ay umiyak hanggang sa hinimatay sa mga bisig ng mga kamag-anak matapos marinig ang masamang balita mula sa pabrika. Sa kanyang tabi, ang kanyang asawang si Dennis Macapagal, na may mukhang naguguluhan, ay patuloy na pinapatahan ang kanyang asawa, ipinapakita ang sarili bilang isang matibay na sandigan sa gitna ng bagyo. Nang ipakita ang mga natagpuang ebidensya, nakita lamang ni Katarina ang piraso ng pulseras na jade, bago siya tumili ng buong pighati at nawalan ng malay. Iyon ang parehong pulseras na isinuot ng kanyang ina sa loob ng 20 taon. Isang pamana na hindi kailanman naalis sa kanyang kamay. Nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang kaso na noong una ay isang pagpatay na walang pagkakakilanlan ay opisyal na naging kaso ng pagpaslang sa negosyanteng si Corazon de los Reyes. Ang buong Valenzuela ay nabulabog. Ang pangalang Madam Cora ay hindi banyaga. Nagmula sa isang payak na pamumuhay, siya ay nagtagumpay sa pagbuo ng isang imperyo sa industriya ng paghahayupan at patukan ng hayop sa pamamagitan ng determinasyon at pambihirang talino sa pagnenegosyo. Binansagan siya ng mga tao bilang Iron Lady ng Valenzuela. Isang taong kilalang mahigpit at matalino sa mundo ng negosyo nang walang kompromiso sa anumang pagkakamali. Marami siyang karibal at hindi ilan ang naiinggit sa kanyang tagumpay. Ang ugat ng motibo. Ang teoryang ipinaligpit siya ng isang karibal sa negosyo ang naging pangunahing prioridad.
Ngunit nang palalimin ng investigasyon ang kanyang personal na buhay, natuklasan ng mga investigador ang isa pang panig. Sa likod ng kanyang matapang na panlabas na anyo, si Madam Cora ay isang ina na lubos na nagmamahal sa kanyang anak. Dahil sa pagmamahal na iyon, tinanggap niya ang pagpapakasal ng kanyang anak kay Dennis Macapagal, isang binatang walang trabaho na mahilig maglustay ng pera at umaasa ng buo sa pamilya ng kanyang asawa. Ayon sa testimonya ng mga kasambahay, nitong mga nakaraang araw ay lalong tumitindi ang alitan ni na Madam Cora at ng kanyang manugang. Madalas niyang pagalitan at paringgan si Dennis dahil sa katamaran nito at pag-ugaling parang linta. Galit na galit si Madam sa kanya, sinasabing wala siyang balak magtrabaho at magaling lang magwaldas ng pera. Ilang beses pa ngang nagbanta si Madam na palalayasin siya sa bahay kung hindi siya magbabago, salaysay ng isang kasambahay. Isang mahalagang palatandaan mula sa kasong ito ang biglang lumitaw mula sa isang hindi inaasahang direksyon, mga recording mula sa security cameras. Nag-utos si Pico Santos na i-extract ang lahat ng data ng TE mula sa tirahan ni Madam Cora at sa lugar ng pabrika sa loob ng 48 oras bago natuklasan ang insidente. Ang 10 oras ng footage ay matyagang nirepaso ng mga detective at kalaunan, isang hindi pangkaraniwang detalye ang nagpahinto sa lahat. Bandang madaling araw ng linggo, isang araw bago natuklasan ang insidente, nakunan ng TE sa likurang gate ng bahay ni Madam Cora ang isang maliit na delivery truck, ang uri na karaniwang ginagamit pangkarga ng mga gamit ng kumpanya, na palihim na umaalis sa bahay. Ang kakaiba, ang truck na ito ay karaniwang bumibiyahe lamang tuwing daytime. Patuloy na sinubaybayan ng investigative team ang ruta ng truck sa pamamagitan ng traffic system. Ang ruta nito ay hindi patungo sa sinumang kasosyo sa negosyo o anumang sakahan, kundi direkta patungo sa pabrika ng patuka sa hayop. Nakunan ng TE sa gate ng pabrika ang pagpasok ng truck, huminto ito malapit sa sentral na sistema ng gilingan ng humigit kumulang 20 minuto at saka mabilis na umalis. Nang i-zoom in ang imahe sa loob ng sasakyan, bagamat medyo malabo ang kalidad dahil madilim, ang bulto ng driver ay tila napakapamilyar. Isang matangkad, payat na figura na may natatanging kulay blonding buhok. Ang dalawang mukha ng manugang. Habang ang buong panig ng pamilya ng asawa ay nalulunod sa pagdadalamhati, ginagampanan ni Dennis Macapagal ng perpekto ang kanyang kalunos-lunos na papel. Palagi siyang nasa tabi ng kanyang nawasak na asawa, niyayakap siya, at binubulungan ng mga salitang nakakaaliw. Sa harap ng mga kamag-anak at kapitbahay, nagpakita si Dennis ng imahe ng isang mabuting manugang na lubos na nagdadalamhati sa malagim na pagpanaw ng kanyang biyenan. Abala siya sa pag-aasikaso ng burol, tumatanggap sa mga bisitang nakikiramay. Ang kanyang mga mata ay laging mapula at maga. Nakakaawa naman si Dennis. Namatay ang biyenan niya, pero siya ang nag-aasikaso ng lahat na higit pa sa tunay na anak. Siguro matatahimik na ang kaluluwa ni Madam Cora sa langit pag nakita niya ito, sabi ng isang malayong kamag-anak na walang kaalam-alam. Ngunit sa likod ng anyo ng pagluluksa na iyon, mayroong kakaibang katahimikan. Matapos maging abala sa burol sa araw, pagsapit ng gabi ay humahanap pa rin siya ng palusot para lumabas at makipagkita sa mga malalapit niyang kaibigan sa isang madilim at liblib na inuman sa lailayan ng Mikawayan. Doon, naglaho ang malungkot na mukha. Bumalik si Dennis sa kanyang tunay na pag-ugali. Umiinom siya, humahalakhak, at ipinagmamalaki pa kung paano siya magiging malaya sa lalong madaling panahon kung saan wala nang kokontrol sa kanya. Mula ngayon, akin na ang pera ng boss. Tingnan niyo lang, sigaw ni Dennis habang tinatapik ang kanyang dibdib sa kalasingan. Samantala, walang tigil na nagtatrabaho ang special team ni Pico Santos. Ang matangkad, payat, at may blonding buhok na lalaki mula sa TV footage, ay ikinandado na bilang pangunahing suspect kay Dennis Macapagal. Bawat kilos niya ay nasa ilalim na ngayon ng pagbabantay ng mga detektiv. Isang utos ang inilabas, huwag hayaang maghinala ang target. Patuloy na mangalap ng ebidensya. Hintayin ang tamang pagkakataon. Sinaliksik ng mga investigador ang nakaraan ni Dennis. Siya ay isang binata na walang permanenteng trabaho, kilala sa pagiging magastos, at mayroon ng record sa pulisya para sa paglabag sa pampublikong kaayusan at paggamit ng iligal na droga, partikular ang shabu.
Ang pagpapakasal niya kay Katarina, anak ni Madam Cora, ay resulta lamang ng maagang pagbubuntis, pikot. Simula nang maging manugang, hindi nagbago si Dennis. Sa halip, lalo pa siyang nalubog sa kanyang maluho at hedonistikong pamumuhay. Madalas siyang nanghihingi ng pera sa kanyang asawa at biyenan. Isang pangunahing saksi ang biglang lumitaw. Siya si Kuya Berto, ang pinagkakatiwalaang driver ng truck ni Madam Cora. Tumestigo si Kuya Berto na noong Sabado ng hapon, isang araw bago nawala si Madam Cora, pinuntahan siya ni Dennis upang hiramin ang susi ng maliit na truck na may palusot na tutulungan daw maglipat ng gamit ang isang kaibigan. Bilang paggalang sa kanya, dahil siya ay manugang ng amo, pumayag si Kuya Berto. Ngunit may napansin siyang isang kakaibang bagay. Nagtanong si Dennis ng napakadetalye tungkol sa kung paano patakbuhin ang pangunahing sistema ng gilingan sa pabrika, partikular ang pagpapaandar nito at paglalagay ng mga hilaw na materyales sa gabi kung kailan walang mga manggagawa. Nung oras na iyon, inisip ko lang na baka curious ang senyorito at gustong matutunan ang negosyo ng pamilya. Kaya ipinaliwanag ko sa abot ng makakaya ko. Sino ang mag-aakala, kwento ni Kuya Berto na nanginginig sa takot. Mababaka sa kanyang mukha ang malalim na pagsisisi. Ang testimonyang ito ang nawawalang piraso ng puzzle. Eksaktong tumutugma ito sa recording ng truck na lumitaw sa pabrika ng 2 oras ng madaling araw. Agad nagsagawa ng emergency na pagsusuri ang investigative team sa truck. Sa ilalim ng forensic luminol light, ang mga bahagyang mansa ng dugo na maingat na nilinis ay lumitaw sa mga dingding ng likuran ng truck at sa ibabaw ng trapal na pantakip. Kinumpirma ng resulta ng CT test na ang mansa ng dugo ay tumutugma sa SAE ni Madam Corazon de los Reyes. Ang pag-aresto. Opisyal nang nagsara ang bilog sa paligid ni Dennis Macapagal. Wala na siyang kawala. Inayos ni Pico Santos ang whiteboard na puno ng impormasyon ng kaso. Tumalim ang kanyang mga mata. Ihanda ang plano para sa pag-aresto, siguraduhing ganap na ligtas ito. Ang warrant of arrest para kay Dennis Macapagal ay inaprubahan ng City Prosecutor's Office ng Valenzuela ng -3:00 ng madaling araw ng Miyerkules, 3 araw lamang matapos matuklasan ang krimen. Ang plano ng paglusob ay ginawa ng napakadetalye at may matinding pag-iingat ni Pico Santos. Natukoy ang target bilang isang desperadong individual na gumagamit ng shabu, kaya't ang posibilidad ng kanyang mga baliw na aksyon kapag na-corner ay hindi maaaring isantabi. Mahigit 20 tauhan ng pulisya mula sa SIG at sa Special Weapons and Tactics, SWAT, team na nilagyan ng kumpletong kagamitan ang idineploy para sa operasyong ito. Ang target ay hindi ang marangyang tirahan ni Madam Cora, kung saan nilalaro ni Dennis ang kanyang drama ng pagluluksa. Natunton siya ng mga detective sa isang murang motel sa lailayan ng Mikawayan, kung saan madalas tumambay si Dennis at ang kanyang malalapit na kaibigan matapos mag-inuman magdamag. Ito ang kanyang lungga, kung saan niya hinuhubad ang maskara ng isang mabuting manugang. -4:00 ng madaling araw, ang kalangitan ng Valenzuela ay balot pa rin ng dilim. Ang hamog sa gabi ay bumalot sa tahimik na kalsada. Hinati ang puwersa ng pulisya sa ilang koponan na palihim na pinalibutan ang buong paligid ng motel. Isang intel team ang nauna nang nag-deactivate sa TV system ng motel. Lahat ng pasukan at labasan ay naharangan ng walang ingay, walang sinag ng ilaw, lahat ay naganap sa ganap na katahimikan. Nagbigay ng utos si Pico Santos sa pamamagitan ng two-way radio. Team 1, ihanda ang paggiba sa pinto. Team 2, siguruhin ang bintana. Lahat maghintay sa utos. Sa loob ng room 201, mahimbing pang natutulog si Dennis Macapagal matapos ang magdamag na pagpaparty at paggamit ng shabu. Wala siyang kamalay-malay na sa labas ng kanyang pinto ay naghihintay na ang hustisya. Marahil sa kanyang panaginip, inaakala niya ang isang mayamang kinabukasan, kapag namanan niya ang napakaraming kayamanan ng kanyang biyenan na kalilitaw niya lang na walang awa na pinaslang. Pasukin! Matigas na utos ni Pico Santos. Nawasak sa sipa ang manipis na kahoy na pinto ng room 201. Pumasok ang mga pulis na parang bagyo. Pulis ito! Walang gagalaw. Napabangaong gulat si Dennis. Kalahating nakapikit pa ang kanyang mga mata, hindi naiintindihan ang mga nangyayari.
Nang makita niya ang mga silweta ng mga unipormadong pulis na may nakatutok na baril sa kanya, nagbago ang kanyang mukha mula sa pagkalito patungo sa matinding takot. Naisip niyang tapos na ang lahat. Ngunit nanaig ang kanyang pagiging basagulero at pagiging desperado. Mabilis niyang kinuha ang kutsilyong pambalot ng prutas sa ibabaw ng mesa at sumigaw ng histerikal, "Tumigil kayo. Sino mang lumapit, papatayin ko." Gayunpaman, ang kanyang paglaban ay isa lamang walang saysay na desperasyon. Isang miyembro ng SWAT ang maliksing hinampas ang kutsilyo mula sa kanyang kamay gamit ang isang batuta. 2 pulis investigador ang agad na dumamba at nagpabagsak kay Dennis sa sahig. Ang tuyong lagitik ng posas ay narinig na mahigpit na iginapos ang mga kamay ng kriminal na manugang. Ang buong proseso ng pag-aresto ay tumagal lamang ng wala pang 1 minuto. Mabilis at napakaligtas. Si Dennis makapagal na ilang oras pa lamang ang nakalilipas ay nagyayabang, ngayon ay nakahandusay na walang laban sa maruming sahig. Nanginginig ang buong katawan niya. Blanko ang kanyang pagtitig. Ang perpektong maskara na pinaghirapan niyang buuin ay nadurog sa maliliit na piraso. Nang basahin ng investigador ang warrant of arrest na may kasong sadyang pagpatay, murder, hindi na lumaban pa si Dennis. Ibinulong na lamang niya ang isang pangungusap, isang inosente ngunit malupit na katanungan, "Wala po akong ginawang masama, sir. Huwag niyo po akong hulihin. Wala po akong alam." Ang pag-amin at ang hatol. Ang balitang si Dennis Macapagal, ang manugang ni Madam Cora, ang pumatay sa sarili niyang biyenan ay sumabog na parang bomba. Nagulantang ang publiko, sumiklab ang galit at tila binudbura ng asin ang sugat ng pamilya ng biktima. Si Katarina, nang marinig na asawa niya mismo ang pumatay sa kanyang ina, ay agad na nawalan ng malay. Hindi pa man humuhupa ang pagluluksa sa pagkawala ng kanyang ina, sinapawan na ito ng sakit ng pagtataksil at ang kakilakilabot na krimen na ginawa mismo ng kanyang asawa. Ito ay isang katotohanan na masyadong mabigat dalhin. Sa interrogation room ng Valenzuela City Police Station, tahimik lang noong una si Dennis. Ang katigasan ng kanyang ulo ay natunaw na parang bula ng ilapag ni Pico Santos ang papel na naglalaman ng pinal na resulta ng AT test sa ibabaw ng mesa. Bumagsak na ang pader ng kasinungalingan. Nang hindi na kailangan pa ng karagdagang akusasyon, huminga ng malalim si Dennis saka itinaas ang kanyang mukha na walang anumang ekspresyon. Sa isang patag at malamig na boses, nagsimula niyang isalaysay ang bawat salita na parang isang horror movie na naka-slow motion. Ang babaeng iyon. Palagi siyang tinik sa lalamunan ko, simula ni Dennis, hindi man lang tinatawag na ina si Madam Cora. Simula nang tumira ako sa bahay na iyon, ni isang araw hindi ako nakaramdam ng kapayapaan. Sa paningin niya, isa akong walang kwentang linta. Kahit saan siya magpunta, lagi siyang nagpaparinig, sinasabing hindi man lang daw ako nakakahigit sa mga asong inaalagaan niya. Sobrang nakakahiya. Pero nagtimpi ako. Huminto siya sandali, lumunok ng laway, saka nagpatuloy. Ang araw na iyon ang naging sukdulan. Umiinom ako ng beer kasama ang mga kaibigan ko, lahat malalapit na tropa. Umuwi siya at nang makita iyon ay bigla siyang nagwala. Sa harap ng lahat, dinuro niya ako sa mukha at minura ako bilang isang parasitikong sumisira sa pamilya. Sinabi niya, "Palalayasin kita sa bahay ko nang walang ni isang kusing." Ang mga kaibigan ko. Nakatingin sila sa akin. Ang tingin na yon, hindi ko makakalimutan kailanman. Hiya, galit. Pakiramdam ko ay parang apoy na sumusunog sa buo kong pagkatao. Pag-uwi ng mga kaibigan ko, pumasok ako sa kwarto at gumamit ng 12 ng shabu. Nahilo ako. Parang sasabog ang lahat. Ang mga mura ng babaeng yon ay patuloy na umaalinggaw sa tenga ko. Hinanap ko siya, gusto kong bawiin niya ang mga sinabi niya. Pero sa halip, hinamon pa niya ako. Sabi niya, "Kung magaling ka, patayin mo na lang ako." Pwes, iyon ang hiniling niya. Ipinikit ni Dennis ang kanyang mga mata na parang inaalala ang nakakakilabot na sandaling iyon ng mas malinaw. Nung oras na iyon, wala na akong makontrol. Sumabog ang galit ko. Puro kulay pula na lang ang nakikita ko. Ang 2 kamay ko ay kusa ng gumalaw para sakalin siya. Wala akong narinig hanggang sa nanghina ang katawan niya at bumagsak. Tapos, naging tahimik ang lahat. Sobrang tahimik.
Pagkalipas ng epekto ng shabu, saka ko lang na-realize kung ano ang nagawa ko. Natakot ako, pero wala na akong oras para matakot. Kailangan ko siyang palitawin na nawala. Nawala habang buhay. Ang makina ng gilingan. Bigla kong naisip. Ang dambuhalang makina na kayang lumunok ng kahit ano. Iyon lang ang tanging paraan. Walang makakahanap ng kahit ano. Isinalaysay niya ang proseso ng pagtatapon ng bangkay ng tuloy-tuloy. Isang malupit na detalye. Ang kanyang boses ay hindi nanginig ni katiting at walang pumatak ni isang luha. Hindi iyon mga salita ng isang taong nagsisisi, kundi ng isang taong nirerepaso ang kanyang plano. Pinlano ko na ang lahat. Nilinis ang truck, gumawa ng alibi, gumanap bilang nagdadalamhating manugang. Magaling naman ang acting ko, di ba? Kung hindi lang dahil sa buwisit na kiki at sa nakakabobong mansa ng dugo na yon, baka hindi niyo na ako nahanap. Iyon ang naging panapos na pangungusap ng kanyang pag-amin. Isang pagsisisi hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa pagkabigo ng krimen na kanyang isinagawa. Ang pag-amin mula sa kailaliman ng pagkabulok ng moralidad na ito ang kumumpleto sa kaso sa ilalim ng karumal-dumal na sadyang pagpatay, murder, ayon sa Article 248 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Kinailangang harapin ni Dennis Macapagal ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas. Sa huling pagdinig sa korte, sa harap ng galit ng publiko at matinding pighati ng pamilya, ibinaba ng korte ang hatol, reclusion perpetua, panghabang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang hatol na ito ang naging tuldok sa buhay na puno ng kasalanan. Isang matinding babala tungkol sa mga kahihinatnan ng buhay na parang linta, katamaran at puot na nagpapabago sa isang tao upang maging demonyo. Ang nakakadurog pusong kwentong ito ay hindi lamang hatol sa isang salarin, kundi isang malalim na paalala tungkol sa lamat sa relasyon ng pamilya. Ang karahasan ay hindi kailanman nagiging solusyon at ang pagwawalang bahala sa maliliit na kasamaan ay maaaring magpalaki ng malaking demonyo. Pahalagahan ang ugnayan ng pamilya, palagin ang